Sa kauna-unahang sesyon ng mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Oriental Mindoro sa People's Hall ng Batasang Panlalawigan o ang Benigno Aquino Jr. Legislative Building noong ika-2 ng Mayo, ipinasa ang mahahalaga at napapanahong mga kapasyang naglalayong maisulong ang kapakanan at kagalingan ng mga mamamayan at ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Nagbabalik si Beverly Aguila. Sa magkakahiwalay na kapasyahan, ipinaabot ng SP ang taus-pusong pasasalamat at pagpupugay kina Pangulong Benigno S. Aquino III, Senate President Juan Ponce Enrile, Senador Edgardo Angara, Senador Francis Pangilinan, 1st District Representative Rodolfo G. Valencia at 2nd District Representative Reynaldo V. Umali na pawang tumulong at nagbigay ng suportang pinansyal upang maayos na maipatapos ang bagong gusali ng Batasang Panlalawigan. Kinilala at pinasalamatan din ng mga bukal si Vice Gobernador at SP Presiding Officer Yomerlito A. Dolor sa matyaga at masipag niyang pagtutok sa simula pa lamang ng pagpaplano hanggang sa matagumpay na maipatapos ang konstruksyon sa modernong gusali. Ang katuparan ng matagal ng pangarap ng mga opisyal ng pamahalaan para sa isang gusaling magsisilbing tahanan ng mga mambabata sa lalawigan. Sa nabanggit pa ring sesyon, inaprubahan sa ikatlong pagbasa ang mga mahalagang kapasyang naglalayong mapangalagaan at maproteksyonan ang masaganang likas na yaman ng Oriental Mindoro. Kabilang narito ang kapasyang humihiling kina Congressman RJV at Congressman Umali na tulungan ang Puerto Galera na makakuha ng 50 million pesos mula sa pamahalang nasyonal bilang counterpart fund sa pagpapatayo ng wastewater treatment facility sa Barangay Sabang sa bayan ng Puerto Galera. Layunin ng kapasyahan na suportahan ang hangarin ng Puerto Galera sa pangunguna ni Mayor Dolor na maisaayos at mapangalagaan ang kanilang kapaligiran at kalikasan bilang ipinagmamalaking prime tourist destination sa lalawigan. Sa patuloy namang pagpapatupad sa Provincial Ordinance No. 15-2011 na nagbabawal sa pagbibiyahe ng uling palabas ng Oriental Mindoro, inaprubahan ng SP ang kapasyahang nagbibigay kapangyarihan sa Provincial Legal Office sa pangunguna ni Provincial Legal Officer Attorney Christine Grace Juarez na magsampa ng kaukulang legal na aksyon laban sa mga lumalabag sa nabanggit na ordinansa, magsagawa at lumagda sa mga kinakailangang dokumento sa pagsasampa ng kaso at gumampan sa iba pang mga kinakailangang gawain kaugnay sa nabanggit na usapin. Samantala, inaprubahan din sa sesyon ng kapasyahang nagpapaabot ng pagkilala at pagpupugay kay Father Edwin Garrigues bilang isa sa 2012 Goldman Environmental Prize awardee. Ang parangal kay Father Edu ay sinagawa sa San Francisco Opera House, California, USA noong nakaraang ika-16 ng Abril. Si Father Edu ay isa sa mga matitiyagang nanguna sa patuloy na pagkilos ng mamamayan ng lalawigan laban sa usapin ng pagmimina sa Oriental Mindoro. Ilan lamang ang mga nabanggit sa mahalagang hakbanging panlegislaturang tinalakay at inaprubahan ng mga bukal ng lalawigan sa kanilang unang sesyon sa Batasang Panlalawigan People's Hall. Sa mga susunod na sesyon at pagpupulong ng SP sa Batasang Panlalawigan, mananatiling prioridad ng mga miyembro ng SP ang pagpapahalaga sa kagalingan ng mga mamamayan at pagtataguyod sa kapakanan ng buong lalawigan. Mahalaga sa isang organisasyon may maayos na namumuno, veterano sa pamamalakad at sanay sa paghawak at paglutas ng mga nakaambang suliranin sakaling magkaroon nito ang organisasyon. Narito ang report ni Randy Digma. Nahalal bilang Girl Scout of the Philippines Council President si Oriental Mindoro Schools Division Superintendent Dr. Estrelita A. Dolor sa katatapos sa GSP Council Convention and Election Triennium 2012-2015 na ginanap sa Kapitolyo noong Abril 24. Inspirasyon na mga kababaihan sa kanyang husay bilang isang ina at matagumpay na pinuno ng Departamento ng Edukasyon sa Oriental Mindoro. Ilan lamang ito sa pagkilala sa kanya ng mga kapwa kasapi ng GSP sa lalawigan na anyay adbentahin sa kanyang pamumuno bilang presidente nito. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Dr. Dolor ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtatalaga sa gawain. This gathering this morning marks a very important part in the history of the Council. This gathering signifies the coming of the end
of the triennium 2009-2012 and the beginning of another triennium. Bilang panauhing tagapagsalita sa gawain, nagpahayag naman ng malaking pagsuporta sa samahan ng GSP si SP Presiding Officer at Vice Gobernador Humerlito A. Dulor. Pero sabi ko sa inyo, hindi dahil anak ko ako. But this woman and this lady has been my inspiration since the time I entered politics. And ulitin ko po na habang ako'y nabubuhay, I will always spend every moment I have to honor this lady. Because seldom that it happens that a son becomes as proud and openly magnanimous to whatever his mother or father, for that matter, has done. So, welcome po kayo din officially and personally bilang anak na bunso ni Council President Bonso. Council President Matatandaan si Vice Gobernador Bons Dulor naman ang kasalukuyang presidente ng BSP. Laman ng pananalita ni Vice Gobernador Dulor ang maganda at bagong katatayong batasang panlalawigan. Samantala, maliban sa pagkakahalal kay Dr. Estrelita Dulor bilang presidente, nahalal din sina Teresita P. Aziron, Vice President for Field, Corazon F. Agarap, Vice President for Ways and Means, Dr. Amape D. Harabe, Vice President for International Participation, Angelita R. Fabic, Secretary, Althea F. Agutaya, Assistant Secretary, kay Linda Caringal, Auditor, Dr. Araceli Rada Salmorin, Commissioner on Administration, Lydia P. Dueñas, Commissioner on Program, Dr. Emelinda A. Mendoza, Commissioner on Training, kabilang dito ang may 13 Council Board Members ng GSP. Dumalo din sa okasyon sina SDS Calapan, Dr. Araceli Rada Salmorin, GSP Laguna Council Executive Nene Almasan at GSP San Pablo City Council Executive Aileen Reyes. Ako si Randy Digma, KPSM. Ang puno kapag walang bunga hindi pinapansin at nilalampas-lampasanan lamang ng mga dumadaan dito. Subalit kapag ito'y nahihitik ng bunga, sa bawat dumaraan dito, ito'y nakatatawag ng pansin. Ang mahirap nga lamang ang ibang nagnanais na makatikim ng bunga nito sa halip na gumawa ng panungkit o akyatin ito sa puno upang maayos na makuha ang bunga nito at magkaroon ng pusong makatulong man lamang na makapabunga pa ng maayos at tuloy-tuloy ang punong ito. Sa halip na gawin ito ay kukuha ng bato at walang pakundangang babatuhin ito kasi hodang malagas ang mga dahon at ibang mga bubot pang bunga nito. Sa nakasasakop sa punong ito, bagamat nakalulungkot ang ganitong pangyayari, ang hindi alam ng iba, nagsisilbi naman itong hamon upang higit pang pag-ibayuhin ang pagpapalaki at pagpapalago sa naturang puno. Sa Oriental Mindoro, pamoso at nangunguna ang bayan ng Puerto Galera bilang tourist capital. Ito ang tinaguriang World 9 Tourist Destination kung saan matatagpuan ang one of the most beautiful bays in the world. Kada taon, padami ng padami ang dumarayong turista rito. Patunay ang ginanap ditong Malasimbo Festival kung saan dumoble pa ang dumayong turista na nanood dito kumpara ng nakaraang taon. Lumulobo rin ang bilang ng dumarayo rito kapag Semana Santa kung saan dinarayo rito ang taunang regata na nilalahukan ng malalaking yate na nagmumula pa sa ibang bansa. At bilang tourist capital, malaki ang naiaambag nito sa kabuoang kaunlaran ng Oriental Mindoro. Kaya naman ang mga residente rito, hindi basta pumapayag na madungisan ng ganun-ganun na lamang ang kanilang bayan, tulad na naging negatibong pag-e-ere dito sa isang programang pantelebisyon. Boy, pakihalwat nga nung lumot na yun, para makita. Tausap ko nga si... Hey, patuloy natin na mali ang kanila para atar sa atin. Ako, ayan o. Kahit kung saan tayo, dito, lagi ko yan. Boss, ayan o, ayan. Sa pakikipanayam ng KPSM sa ilan pang residente rito, hindi sila sang-ayon na sabihing madumi ang kapaligiran dito. Sa ating mga kababayan, hindi lamang po dito sa taga Mindoro, pati po yung mga taga Luzon at buong bansa natin, na tungkol doon lumabas sa media na meron daw pong dumi dito sa aming ilog dito. Ang gusto ko pong sabihin, ay wala po yung katotohanan. Sana po nag-imbestiga sila ng ayos, at sila nagpunta dito kasi kung nagpunta po sila, kaya namin patunayan na yung sinasabi po nilang pupo, ayun po ay lumot. Kaya ako naman po nakikiusap din doon sa mga ibang media circle
medyo maging maingat sila sa pagpe-present ng mga kwento tungkol sa mga tourist destination. Kasi somehow, yung sinabi ko nga kanina, they can make or break a tourist destination. Marami pong hanap buhay ang nakasalalay dito. At saka ito pong pinapakita nila na meron daw dumi. Ito po araw-araw nililinis namin. Sa katunayan nga po, marami ditong tilapia, may palo, may hipon. At yan po talagang walang nagtatapon dyan. Kaya nga maski po yung ibang mga taga-media, iniimbitahan ko po kayo, magpunta kayo dito. At ipapakita namin sa inyo na walang pupo dito sa aming lugar. Maging ang tanggapan ng Municipal Environment and Natural Resources Office na dismaya at nalungkot sa mga ganitong uri ng publisidad. Ayon sa kanila, mukha atang nabaliwala ang lahat ng kanilang pagsisikap na mapanatili ang kalinisan sa kanilang bayan, partikular sa baybaying dagat nito, ang White Beach na dinarayo ng maraming turista. Sinagot niya ang mga ayon sa kanya ay maling publisidad tungkol sa bayan ng Puerto Galera. Sa totoo lang, ma'am, hindi po madumi yan. Paano po mangyayari madumi? Ay magkabila po resort. Yun po si Joel, yun po dati presidente ng Sibroa, si Joel. Katabi po yung resort. Hindi po sa kabila yung resort din, si Ben Manisong naman, presidente po ng Banana Boat Association. Paano po mangyayari yan na... Pinuhanan yung sabi ba dun? Yung aking staff po, nung ini-interview po si Ted Pilot, dahil nalaman ko po na ganoon, pinapunta ko po agad doon sa lugar na nakita. Wala naman po doon magpupong sinasabi. Yun po yung lumot na nabuo. Lumot, di ba po galing sa bundok. Siyempre po ang kasamahan ng dagat. Kasi catch basin nga, pag taog, pumupunta po yung tubig doon. Pag taog. Pagkati po, di siyempre wala, naipon po yung buhangin. Tapos, kaya sabi ko sa inyo, catch basin. Pag umuulan doon po pumupunta yung tubig. Kasi may dike po, may dike. Ginawaan po ng lumot po yung nabuo, lumot. Wala po. Ayan, makakapagpatunay po yung isang staff po na nagpunta doon. Lahat halos na sektor ay nakikilahok rito sa pagpapatupad ng mga programang pangkalinisan. Ito naman ang ipinahayag sa amin ng isang residente rito. Marami rin po kaming ginagawa. Meron po kami mga clean-up drive. Sa katunayan, meron kaming darating na environmental summit para tugunan itong issue na tungkol sa mga sinasabi nilang madumi, tungkol sa mga wastewater. Pero ito pong environmental summit na to, ang gusto ko po sanang stress dito ay ito po, in-schedule na namin bago pa dumating yung ibang taga-media dito na nag-present nga na may pupo daw. Maging ang iba pang negatibong publisidad sa bayang ito, pinabulaanan din niya. Gulat nga po kami nung mapanood namin sa TV yung lumabas na 6 dito sa White Beach. Hindi po totoo yun. Sapagkat yung time na po sinasabi nila na April 15, buhay na buhay pa mga tao noon. Yun po yung babago pala nag-umpisa po ang kasayahan dito sa White Beach. So hindi po kami naniniwala dito ginawa yun. Siguro po iparinirala na ibang mga kompetensya sa larangan ng turismo. Pero kung halimbawa merong ganun at may nakakita, yun ba ay tingin mo may sisikagan? Kasi po ako po yung kinatawan ng barangay ng White Beach na Pensinorda, so alam ko po yung duties and responsibility ng mga ganyang party po ay po sinisita. Tulad po yung paglalagay nga po ng tent, pinagbabawal po namin yan. Nung oras na yun, 12:32, ano pa ba iniikot dito? Kasi round the clock po dito ang ikot ng barangay police at saka ng tourist police sapagat ng parami pong tao. So iniwasan po namin magka meron ng problema dahil ang trabaho po namin ay protektahan po ang mga dayuhan, local man o dayuhan na pupunta po rito sa White Beach. Ay naman kay Kagawad Antonio Arago, chairman ng Committee on Environment ng Barangay Sabang, una ang kanilang barangay sa nagkaroon ng proyektong Materials Recovery Facility. Sa kanilang regular na paglilinis dito, isinasama nila ang paglilimas ng basura sa ilalim ng dagat. Marami pong ginagawang clean up ang barangay Sabang. At sa katunayan po ay last month po katatapos lamang ng aming beach clean up. Kasama na rin po yung underwater. O involved din po ang mga divers association ng Barangay Sabang. Kasama din po yung mga nagtatrabaho sa Barangay Sabang. Sa katunayan po, siguro kami ang mayroong pinakaunang MRF na ipagawa ang Barangay Sabang para sa pagsisegregate at pagsasaayos ng basura sa aming barangay. Gaano kadalas po ginagawa yung clean up na yan? Sa katunayan po ay meron po kaming regular na naglilinis araw-araw. Pero ngayon po, last month po nakalipas yun, yung aming clean up. Meron na po ulit kaming clean up ngayong
Mayo. Monthly po ba ito? Hindi naman po monthly, pero yung regular pong ginagawa araw-araw, meron po talagang tagapaglinis. Regular pong Meron tagapaglinis. kayong designated na yung tinatawag nilang Pulot Boys? Meron po. Paano nyo minomonitor po yun? Yung kung talagang nakukulit sila? Meron po kami isa na kagawad na naka-assign para doon na talagang minomonitor niya yung trabaho ng Pulot Boys. Pero ito po ay ang kanila pong trabaho ay talagang sa beach at sa mga daanan ng tao. Sa katunayan po sila naman po ay araw-araw na natitingnan yung kanilang trabaho. Kaya po nakakasiguro na sila ay talagang nagtatrabaho. Samantala, ipinahayag naman ni Mayor Hubert Dolor ang mga programang ipinatutupad ng kanyang pamunuan upang mamantina ang kalinisan ng bayan ng Puerto Galera, lalo na ang baybaying dalampasigan nito. Ano yung mga initiative na sinasagawa ngayon when it comes to sanitation? Of course, programa natin ng sanitation, ang number one lagi namin din is that to assure all households to have toilet facility. That's number one. Kasi kailangan natin na bawat bahay ay mayroong paliguran. Kasi iyan ang nagpo-cause din ng isa sa ating sanitation problem. Pangalawa, of course, full implementation na tayo sa pagpapatupad natin ng plastic-free municipality. Sapagkat alam naman natin na ang mga plastic ang siyang number one cause kung bakit mayroong clogging of canals, clogging of drainage, at kung bakit nagkakaroon ng pagbabaha at pagdumi ng ating mga karagatan sapagkat yung mga naaanod na plastic, ang lahat ng diretso niyan sa dagat. No? So, yun yung pinakang mahalagang ginagawa natin. Aside pa doon sa malalaking proyekto na natin na hinihintay lang natin na magkaroon ng financial closing para may sa katuparan na yun talagang ultimate solution para doon sa mga pinag-uusapan natin problema ng wastewater coming doon sa mga establishments, sa mga resorts natin. Ang mga nabanggit ng punong bayan ay ang mga pinakamabibilis na solusyon na ginagawa ngayon ng kanyang pamunuan na malinis ang karagatan at tubig dito. Habang hinihintay nila niya ang sewerage water treatment plan, ang long-term solution para sa treatment ng tubig ulan at mga tubig na nanggagaling sa residential houses at establishmento. Umaapila rin ang punong bayan sa pamahalaang nasyonal na matulungan sila sa kinakailangang 100 milyong pisong pondo para sa proyektong sewerage water treatment plan. Ano yung pinaka-objective ng sewerage treatment plan? Dumi, kasi nga po, yung outfall, yung mga drainage coming from all these resorts ay direktang pumupunta sa dagat. So, ano ang solusyon? SWTP. So, pag nagkaroon po tayo ng sewerage and water treatment plant, na kung saan itong lahat ng supposed to be sa dagat lumalabas ng mga dumi o tubig na galing sa mga resource, pupunta muna doon sa isang treatment plant, iti-treat, ipoprocess, kapag malinis na, saka ilalabas sa dagat o gagamitin ulit pabalik sa panggamit sa bahay o panggamit sa mga resource, pangdilig ng halaman. And doon sa proyekto nga natin, pwede nga inumin uli yung dumi o yung tubig, yung wastewater natin, pag na-treat, pwedeng inumin as per dun sa contract ng ating programa. So, yun ang pinaka-objective. Yes. Kasi may mga series of process ito na gagawin bago ilabas yung wastewater. So, usually itong mga dumi ito ay saan lugar? Ano lang yan? Una, iba, galing dun sa kanal, no? Outfall, galing sa ulan, kapag bumabaha. Meron din galing sa mga residential houses na dun din tumatago sa mga kanal. At ang dito sa itatayong SWTP, ano yung mga immediate na ginagawa natin ngayon kahit yung mga post-treatment? kasi kami dito sa Puerto, may regular monthly cleanup kami every 26th day of the month. Meron kami niyan involving all our stakeholders, no? Especially yung ating mga divers, yung ating mga empleyado sa mga resorts, yung ating mga boatmen, yung ating mga mashews, tour guide. So, iba-ibang sector. Every 26th of the month yan. But then, alam nila yan. But then, sa bawat barangay, meron pa yung mga kanya-kanyang araw ng paglilinis. No? Yung 26 pangkalahatan.
Pero may pang-araw-araw na assign na grupo na sila lang yung maglilinis. Hindi pa, iba pa yan. Ang Pulot Boys natin ay yan ay mga parang kinukomission o ini-employ ng mga barangay out of their environmental users fee na share para mag-maintain ng cleanliness na Pulot Boys. Wala silang gagawin kung hindi mamulot ng plastics, mag-alis ng mga eyesores sa paligid. Pero yung sinasabi, may sweldo yun, may honorarium yun sa barangay na galing naman doon sa EUF na share nila. At nang itanong ng KPSM kung paano ba niya tinitingnan ang mga negatibong publisidad sa kanyang bayan? I take it as a challenge sa aking administrasyon bilang punong bayan ng Puerto Galera. Siguro talaga kailangan namin na mas maging mabilis pa sa pag-aksyon. Meron kaming programa, meron tayong ginagawa. Subalit sa dami-dami ng proseso, sa dami-dami ng mga unforeseen factors na minsan ay beyond our control, nagkakaroon ng delay sa implementation. So, that is really a challenge kasi siyempre ang pollution o pagdudumi ng karagatan ay hindi naman din natin makokontrol o hindi rin naman masasabing na saka na lang at wala pa yung project. So, siguro, the more na we have to be aggressive and assertive dito. Ganun pa man, matapos ang naturang pangyayaring ito sa bayan ng Puerto Galera, ang pangamba ng maraming baka humina ang industriya ng turismo, partikular ang haka-hakang baka bumaba ang bilang ng mga dadayong turista pa rito, ay tila naibsan nang tanungin namin sa residente rito kung kumusta ba ngayon ang sitwasyon ng pagpasok ng turista sa bayang ito. Pagkatapos po noon, kumusta naman yung tourist dito sa atin, yung mga pumasok? So, nung mapanood po nyo sa... Dumami? Mas dumami po yung tao. Kaya pa yung mga iba nagtatanong kung totoo po, hindi. Ang naging sagot lang po namin, mga dayuhan turista lang po, mga lokal ang magpapatunay kung talagang ganun ang White Beach. Pero mas marami pong dumami ang tao sapagkat mas marami pong dumating na turista. Kasi po lahat dito sa White Beach na mga resort ay puno po. Halos ang iba residential na po ang tinirahan nila. Samantalang maliban sa mga tourist destination tulad ng Puerto Galera, yaman ding maituturing ng lalawigan ng Oriental Mindoro ang mga yamang pantao nito kung saan nakikilala ang talento ng mga Mindoreño sa iba't ibang larangan at programang pantelebisyon tulad na lamang ng Pinoy Big Brother, kung saan isa sa mga nakatara rito ngayon ay si Karen Reyes, isang Mindoreña na humihingi ng suporta sa kanyang mga kababayan upang manatili sa bahay ni Kuya. Narito po si Ginang Clarita Reyes, ang ina ni Karen Reyes. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang ina ni Karen. Nasa kasalukuyan, siya po ay nasa loob ngayon ng PBB sa bahay ni Kuya. Kung kayo po ay nanonood ng PBB gabi-gabi o araw-araw, sana naman po ay huwag niyong husgahan yung aking anak kung ano man po yung masamang comment na para sa inyo po ay masama. Huwag na muna po natin siyang husgahan. Kunting unawa lang po. Kasi po bilang ina po, kilala ko po siya kung ano po ang ugali niya sa amin pamilya at sa mga kaibigan niya po. Kasi po yung ugalin po ni Karen, ayaw niya po ng plastic or ayaw niya ng paligoy-ligoy sa pakikipag-usap o sa ano man yung gusto niyang sabihin, talaga po sinasabi niya ang nararamdaman niya o ano po yung nakikita niya. Siya po yung tipong kabataan na marunong naman po siyang makinig sa magulang. At pag nagalit po siya, sandali lang po at nawawala na rin. At tumatanggap po siya ng pagkakamali. Nakikinig naman po siya kung ano yung payo sa kanya ng matatanda. Ganun lang po siya. Yan na nagagalit siya, yun po ay madaling magalit, madali rin pong namawala ang kanyang galit. Kaya po, kung ano man po yung ano nyo sa anak ko, ay unawain na lang po natin siya. Muli po, hiningi ko sa inyo ang suporta nyo po. Tulungan po natin si Karen sa pamamagitan lang po ng text. Ganito po ang pagte-text. BB space Karen send to 231 kung kayo po ay smart at talk and text. Kung kayo naman po ay Globe, TM at Sun, send nyo po sa 2331. Asahan ko po ang inyong suporta. At siya naman po ay isa ring kapamilya at isa rin pong taga Mindoro, ay humingi po ako sa inyong kaunting tulong. At yan ang kalipunan ng mga balitang tinipo ng Provincial Information Office.
Sa mga hindi nakapanood ng aming programa ngayon, i-type lang sa YouTube ang Oriental Mindoro KPSM upang mapanood ang edisyong ito. Para sa iba pang kaalaman, ugaliing mag-log on sa aming Facebook account, ang Oriental Mindoro Kapitolyo para sa mamamayan. Ako po muli si Fea Calisan de Leon, dalangin po ng sambayan ng Mindoreño naway patuloy na bumuhos ang mga biyaya sa ating lalawigan.